Pastor, ano pong sabi ng Bible tungkol sa mga alternative ways to have babies tulad ng IVF, IUI, sperm donation, yung unnatural ways of birth conception? Ganda ng tanong. Sige, sagutin natin to. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi na lang natural na paraan ang option para magkaanak. May IVF, may IUI, may sperm donor, may surrogacy. At dahil sa modernong teknolohiya, maraming mag-asawa ang nagkakaroon ng pag-asa na dati ay imposible. Pero kasabay ng pag-asa, dumarating din ang tanong, kasalanan ba ito sa harap ng Diyos? Lumalabag ba ito sa kalooban ng Diyos? Hanggang saan ang limitasyon ng tao sa pakikialam sa proseso ng paglikha ng buhay? At dahil napakasensitibo ng tanong, hindi natin sasagutin ito base sa emosyon at opinyon ng tao, kundi sa salita pa rin ng Diyos. Tandaan natin na ang Diyos ang may akda ng buhay. Genesis chapter 1 verse 26, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Genesis chapter 2 verse 7, hiningahan ng Diyos ang tao ng hininga ng buhay. Ibig sabihin, ang buhay ay galing sa Diyos. Ang tao ay hindi lumikha ng buhay. Instrumento lang siya. Kaya, anumang paraan ng pagbubuntis, Diyos pa rin ang nagbibigay ng buhay. Kahit IVF, kahit IUI, kahit natural, walang embryo na mabubuhay kung hindi pinahihintulutan ng Diyos. Ngayon ang problema ay hindi ang teknolohiya, kundi ang motibo at paraan. Ang Biblia ay hindi direktang nagsalita tungkol sa IVF or IUI dahil wala pa ito noon. Pero malinaw ang prinsipyo ng Biblia. Hindi lahat ng kaya ng tao ay dapat gawin ng tao. Hindi lahat ng posible ay kalooban ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 12, ang lahat ay maaari, ngunit hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Ang tanong, paano ito ginagawa at bakit ito ginagawa? So kailan ito nagiging problema sa harap ng Diyos? So una, kapag nasisira ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Ang disenyo ng Diyos ay malinaw. Genesis chapter 2 verse 24, ang lalaki at babae ay magiging isang laman. Ang anak ay bunga ng isang lalaki at ng isang babae sa loob ng kasal. Kaya nagiging problema sa Biblia kapag gumamit ng sperm donor na hindi asawa, gumagamit ng egg donor na hindi asawa. May third party sa proseso ng paglikha ng buhay. Dahil dito, nasisira ang identity ng bata, disenyo ng pamilya, sanctity ng marriage. Pangalawa, kapag may pagsira ng buhay, embryo destruction. Sa IVF, karaniwang maraming embryo ang nililikha, pero iilan lang ang itinatanim sa sinapupunan. Ang iba ay tinatapon, pinipris, sinisira. Sa mata ng Bible, Psalms chapter 139 verse 13 to 16, hinabi mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Jeremiah chapter 1 verse 5, bago pa man kita buuhin sa sinapupunan, ay kilala na kita. Ibig sabihin, buhay na ang embryo sa mata ng Diyos. Kaya, kung may sadyang pagsira ng embryo, ito ay mabigat na usaping moral at spiritual. Kaya ang tanong, kailan ito maaaring tingnan bilang biyaya at hindi kasalanan? Una, kapag legal na mag-asawa, walang third party, walang sinisirang buhay, malinaw ang intensyon, magluwal ng buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maaaring ituring na medical assistance, hindi pag-aagaw sa papel ng Diyos. Mga halimbawa nito, dialysis, operasyon, transplant, hindi nito pinapalitan ng Diyos. Tinutulungan lang ang katawan. Pero, tandaan natin na meron din itong babala. Huwag nating gawing Diyos ang pagkakaanak. Maraming mag-asawa ang nasasaktan dahil sa pagkabaog. Si Sarah, baog. Si Rebecca, baog. Si Rachel, baog. Si Hannah, baog. Pero, ang lahat ng ito, Diyos ang nagbukas ng kanilang sinapupunan. So, ang panganib, kapag ang pagkakaroon ng anak ay nagiging Diyos, kahit anong paraan ay gagawin, kahit labag sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin na ang anak ay regalo, hindi karapatan. Para mas malinaw ganito, isipin nyo may isang hardinero na gustong-gusto na agad mamunga ang kanyang puno. Araw-araw niya itong dinidiligan, nilalagyan ng pataba, inaaruga, pero hindi pa rin namumunga. Dahil sa pagkainip, hinila niya ang sanga para piliting lumaki. Ang resulta, nabali ang sanga, nasira ang puno. Maraming tao ang ganito sa buhay. Pinipilit ang hindi pa panahon. Pinapabilis ang hindi pa oras ng Diyos. At sa kakamadali, nasasaktan ang sarili at nasisira ang disenyo ng Diyos. Ang pinakamahalagang tanong ngayon, hindi lang pwede ba ito, kundi naluluwalhati ba ang Diyos dito? Sumusunod ba ito sa disenyo niya? May nilalabag ba akong prinsipyo ng kabanalan? Dahil sa huli,
Ang anak ay hindi produkto ng agham. Ito ay bunga ng biyaya ng Diyos. Hindi laboratory ang magbibigay ng buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng hininga. Kung hindi pa dumating ang anak, huwag mawala ng pag-asa dahil ang Diyos na nagbukas ng dagat, ang Diyos na nagbubukas ng sinapupunan, kayang buksan ang iyong bukas. At kung hindi man dumating sa paraang inaasahan, magtiwala ka lang dahil ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa plano ng tao.